Once again, kami po ay nagkapasalamat sa umagang ito, sa inyo pong kabutihan sa aming lahat for allowing us, Lord God, to once again be here and to study your word. And we pray, Lord, that you will once again open our hearts to the truth as we continue our study in Hebrews chapter 13. And we pray for your blessing, guide each one, help each one, Lord God, to see the supremacy of Christ. Yung kahalagahan po na makita na kami ay isa na kay Kristo at tunay na siya ay sapat na sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So siguro I do hope na blessed po kayo sa mga youth at maganda po yung place and we are hoping na if ever po magkaroon po ulit ng workers retreat ay magawa po natin doon ulit sa lugar po na yun. So once again, thank you for everyone who have helped, who have donated and supported. Sa lahat ng inyong mga prayers po sa youth na ito ay thank you po sa inyong lahat dahil malaking tulong po ito para sa kanila. As we start this morning, sa ating pag-aaral ng Hebrews, aking nabanggit na palagi ang kalagayan o sitwasyon ng mga Hebrew Christians at that time. Siguro natatandaan nyo at sana natandaan ninyo kung ano yung kanilang sitwasyon, kung bakit sila sinulatan ng writer po ng Hebrews. Na actually, hindi po madali yung kanilang sitwasyon dahil sila ay dumadaan po sa maraming persecution dahil sa kanilang pananampalataya. At sa ating pag-aaral ng Hebrews 13:5 last week, kung saan ating tinignan at inaral, yung panawagan na kanila na sila ay maging kontento sa kung ano man ang meron sila. Siguro mapapaisip kayo, bakit kaya sila pinaalalahanan ng writer ng Hebrews na maging kontento sila? Kung aking sasagutin po kaagad yung katanungan na ito in general and in line with the context of the whole book of Hebrews, dahil sa supremacy ng ating Panginoong Jesus sa kanilang buhay, they are called to be content because Christ is supreme in everything. Pero aking bibigyan po ito later on ng explanation. Okay? Pero ito po yung parang pinaka-general reason. Kailangan natin maging kontento because Christ is supreme. Pero kung aking sasagutin po ito, specifically, ating tignan at ating titignan yung context din ng kanilang experience o kalagayan, makikita po natin ito sa Hebrews chapter 10, verse 32 to 39. Kung inyo pong titignan, meron po akong passage po dito, at sabayan nyo na lamang po ako. But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. So kung atin titignan sa verse 34 po, ito po yung konteksto at yung kinalalagyan po ng mga mananampalataya at that time. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Ang extent ng kanilang persecution ating makikita ay umabot din sa financial pressures. Sa kanilang sitwasyon financially o sa kanilang pamumuhay. Dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay nawalan ng negosyo o ng mapagkakakitaan at the same time, kinuha pa yung kanilang mga ari-arian. Siguro kung ilalagay po natin in our context, ang sitwasyon nila ay ganito. Dahil sa inyong pagiging Christian, ikaw ay tinanggal sa trabaho. Dahil sa ikaw ay Christian, pinasara ang iyong negosyo. Dahil ikaw ay isa na kay Jesus, hindi ka matanggap sa ina-applyan mong trabaho. Parang ganun po yun. Kumbaga, in terms of their situation, sa kanilang pagkakakitaan, sa kanilang pamumuhay, malaki po talaga naging kawalan sa kanila. In that context, siguro makikita ninyo na hindi talaga madali ang kanilang sitwasyon. Sila ay persecuted, kaya mahalaga ang panawagan ng writer sa kanila, keep your life free from the love of money and be content with what you have. Kasi iba na yung sitwasyon nyo ngayon eh.
Iba na ang pamumuhay ninyo bilang mga mananampalataya, sinasabi po dito ng writer ng Hebrews. In the context of their financial situation, with persecution, mako-compromise ang kanilang pananampalataya kung sila man ay nakatingin pa rin katulad ng mundo sa pera. Wala na eh. Christian kayo, persecuted kayo, ang inyong pag-iisip ngayon, hindi na pera. Hindi na dapat yan ang tuon ninyo sa inyong buhay. Kasi persecuted kayo eh. Mahirap po talaga yung sitwasyon ng mga mananampalataya at that time. Sila ay persecuted at hindi nga naman madali ang kanilang sitwasyon. Kaya naman ang instruction po dito ng writer ng Hebrews sa kanila ay ganun na lamang po. Huwag kayong maging greedy at maging kontento na lamang kayo. Kaya naman sa mga nagkatrabaho ngayon, kung may paghihirap man na kayong pinagdaraanan sa inyong work, hindi pa kayo actually umaabot sa sitwasyon katulad nung nandito sa Book of Hebrews. In some ways and in a lot of ways, kayo ay magpasalamat at kayo ay may trabaho, mahirap man ang inyong sitwasyon, maging kontento kayo. Kasi hindi pa kayo maabot sa the point of ng persecution. Alam mo yun, may negosyo ka, pakasara, paalisin ka, nanakawin ng pamamahay mo, yung iyong ari-arian ay hindi na sa iyo. At kung babalikan lamang natin, actually, yung Hebrews chapter 10:34, na aking binigyan ng emphasis kanina, ating makikita ang kanilang buhay na kay Jesus dahil sa kanilang pagtugon sa mga nangyari sa kanilang paligid. Makikita natin dito yung picture ng contentment sa kanilang buhay. Balikan ko lamang po sa verse 32 to 34. But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves have a better possession and an abiding one. So ang panawagan, kanilang alalahanin ang simula ng kanilang pananampalataya. Balikan niyo ito. Sila ay nag-endure, kayo ay nag-endure sa suffering. Dumaan sila sa reproach at affliction. Hindi lamang iyon, they showed compassion on those in prison. Makikita natin yung transformed life ng mga mananampalataya po dito, yung mga Hebrew Christians at that time. Ito ay hatid ng biyaya ng kaligtasan ng kanilang natanggap kay Jesus. Kaya nga ang isang Christian is not just a profession of faith. Kasi marami pa rin po sa maraming churches, pag sinabing Christian, ay Christian na. Pero tingnan po natin yung transformed life. Sila po makikita natin, despite of suffering, may endurance. Despite of reproach and affliction, sila pa rin po ay nanampalataya sa Panginoon. Meron po silang compassion sa kanilang mga puso. At dito, titignan natin yung susunod na part, hindi lamang po doon nag-stop, makikita natin yung picture of contentment. At siguro mahalagang passage na matandaan natin. You joyfully accepted the plundering of your property. Grabe, no? Kunyari daw, ako may bahay kayo, kunyari, plunder yon, kinuha sa iyo. Okay? Pag-aari mo ito, kinuha sa iyo to dahil ikaw ay isang Kristiyano. Yung word po na ginamit dito, joyfully, in Greek, sabi po sa bidag, the experience of gladness with joy. Parang ang hirap, Actually, ang hirap i-picture nito habang aking inaaral. Kunyari daw, kung may ini-interview ngayon ng isang Christian, ini-interview siya ng isang reporter at tatanungin siya, anong masasabi mo at ang iyong bahay at ang lahat ng iyong aririan ay kinuha sa iyo? Sabihin actually, in context sa ating binasa kanila, with joy and gladness po. Parang ganon. Anong iisipin ng mga tao sa kanila? Nababaliw ka na yata. Di ba? Actually, ganun pa. If you're going to picture this, yung passage po na ito, plunder yung kanila, but they joyfully accepted the plundering of your property. Pero ang joy kasi na ito ay hindi dahil nakabase sa pananaw ng mundo. Kaya tayo kakaiba Tayong mga Christian ay kakaiba. Hindi tayo talaga actually maunawaan ng maraming mga unbelievers. Kaya accepted dapat natin yon. Hindi natin ipinaglalaban yung ating mga sarili sa kanila, makikipagtalo, kasi hindi talaga nila tayo maintindihan dahil iba na yung ating pananaw bilang mga mananampalataya.
Hindi na po nakabase sa mundo ang pananaw po natin o sa yaman na naibibigay ng mundo. Hindi na mahalaga dapat sa atin ito bilang isang mananampalataya. Dahil ang isang tunay na mananampalataya, ang kanyang pag-iisip ay nabago na ng banal na espiritu. At hindi na tayo nakabase sa pananaw ng tao o sa kagustuhan ng tao. Para sa isang mananampalataya, si Kristo ay sapat na. At ganun po dapat tayo. Alam natin kung ano ang meron na tayo kay Jesus. Kasi once na magkaroon kayo ng tamang biblical realization and understanding that Christ is enough, that Christ is supreme, siya ay sapat na sa atin, magiging bago na rin po yung understanding natin about the riches of this world. Hindi na natin siya yung hinahabol natin, hindi na siya yung parang focus natin o goal natin in life. Magkatrabaho ako, magiging masipag ako, kung ano yung ipagkakaloob ng Panginoon, I will be content with that. Pero ang aking desire is to stand faithfully in God, na ako ay tunay na naglilingkod sa Kanya at lumalago kay Kristo at naghahayag ng mabuting balita dahil ito yung aking panawagan. Mahalaga na makita po natin bilang mga mananampalataya at ito ho, tandaan po natin, mahalaga po ito. Ipag-pray ninyo na maunawaan ninyo ito. Tayo pong mananampalataya, ang tuon natin, Christian growth. Okay? Christ-likeness. Yun po yung unang-una. Okay? Dahil yun po yung sinasabi sa Romans chapter 8, for us to be conformed in the image and likeness of Jesus Christ. Pangalawa, sinusunod na po natin ngayon yung command ni Jesus Christ bago po siya nag-ascend. Okay, bago siya bumalik sa langit. Ano yung kanyang panawagan? Make disciples of all nations. So, ibig sabihin, ang pananaw ko bilang isang Kristiyano na naligtas na at napatawad na at napalaya na sa kasalanan, ang tuon ko ay lumago kay Kristo Jesus. Sa aking paglago kay Kristo Jesus, magiging madali sa akin o magiging bahagi na ng aking buhay yung aking pagbabahagi ngayon ng mabuting balita. Kasi ang tuon ko hindi na yumaman. Ang tuon ko hindi na makamundo katulad ng mundo. Ang tuon ko makapagbahagi ng mabuting balita sa maraming mga tao upang sila din ay makakilala kay Kristo Jesus. Yun na po yung transformed mind natin. Yun na po dapat ang ating iniisip, yun na rin po dapat ang ating tuon. Hindi ko sinasabing huwag na kayong magtrabaho o maging pastor na lang kayong lahat at pastora. Okay? Hindi po ganon. You work, pero hindi na siya yung tuon mo. Ang tuon ko, pag pumapasok ako, magtatrabaho ako, papakita ko yung karakter ni Kristo Jesus para ma-encourage sila sa aking Christianity at mabahagian sila ng salita ng Panginoon. At sana maging ganun po tayong lahat at makita po ninyo yun. At in the end, anuman dumating na pagsubok sa inyo, you will joyfully accept it dahil hindi naman po talaga mahalaga mga bagay sa mundong ito. Nandyan siya bilang biyaya ng ating Panginoon, pero makikita natin in the life of these Christians, may pagbabago na. Okay? Si Kristo para sa isang mananampalataya ay sapat na. Alam natin kung anong meron na tayo kay Jesus. Hindi natapos ang sagot na with joy and gladness dahil idadagdag actually ang katotohanan ng pangako ng Diyos. So, anong naramdaman mo dahil ninakaw at kinuha ang iyong ari-arian? With joy and gladness. Pero may dahilan po kung bakit po sila may joy. Sabi nga dito sa ating passage, you joyfully accepted the plundering of your property. Ito po yung dahilan kung bakit sila may joy. Since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Actually, maganda po yung word dito na had. Ibig sabihin, nasa atin na ang lahat-lahat kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, if you are truly in Christ, assured ako that in heaven, I have a better possession. Wala man akong bahay dito, hindi man mansyon ang aking bahay, maliit man lang ang aking ari-arian, because I have a right spiritual understanding of the promise of God that I have a better possession and an abiding one. Ibig sabihin, hindi ito mawawala. Hindi katulad ng possessions natin dito sa mundong ito, lahat ng bagay na meron man tayo sa mundong ito ay mawawala. Hindi nyo actually madadala. Kunyari daw, may cellphone ka, walang cellphone doon. Meron doon analog. Ang game mo lang, wala ng ML. Snake.
Joke lamang po yan. Ano? Pero kumbaga kung ating titignan, hindi po maikukumpara yung earthly treasures dun sa better possession na pangako ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Christian contentment is based on our position in Christ. Tandaan po natin yon. Christian contentment is based on our position now in Christ. Kung ako ay Christian na, ako'y may kasigurahan, at dahil na ako ay na kay Kristo Jesus na, ako ay dapat na merong contentment. Pero, siyempre sasabihin ng marami, madaling sabihin ang lahat ng ito. Di ba? Ang daling pakinggan eh. Ang dali ko ding ituro. Pero ito na dapat, actually, ang posisyon po ng ating mga puso. Madaling sabihin, pero dapat tandaan natin na ito na po dapat ang posisyon ng ating mga puso. Kaya ipanalangin natin ito sa ating mga sarili. Hingin natin ang biyaya ng Diyos na maging totoo ito sa ating buhay. Lord, tulungan niyo po ako na maging kontento kay Kristo Jesus. Na ating makita na si Kristo Jesus ay tunay na sapat sa atin. Siguro, ang susunod po na katanungan pa rin, ano bang meron ang isang mananampalataya kay Jesus? Siyempre, ang thinking natin, napatawad ako kay Kristo, ako ay nasa Kanya na, I have a better possession, I'll be going to heaven because of Christ. Pero in the Bible, meron din pong paalala sa atin kung ano nga bang meron tayo kay Kristo Jesus. Sabi po sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises. Tandaan nyo yun, precious and very great. Hindi lang precious and great promises, very great promises. So that through them, you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Tayo po ay naging partakers of the divine nature. Tayo ay bahagi na ng ating Panginoon tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sabi nga, ano yung bahagi na meron tayo kay Kristo Jesus? All things that pertain to life and godliness. Bilang isang Christian, ang tuon po natin talaga ay to grow in holiness, to grow in godliness. So kung yun yung desire natin, hindi ang mundo, available po ito sa ating lahat kung yun din talaga ang tunay na magiging tuon natin sa ating buhay. Hindi lamang yun, kasama na ang lahat ng mga promesa ng ating Panginoon. All precious and very great promises. At dahil sa katotohanan na ito, sila ay may joy, anuman ang suffering na kanilang pinagdaraanan. Sila ay may contentment. Nakukuha niyo po yun? Kasi mahalaga na makita po natin yun. Mahirap ang kanilang sitwasyon, pero they were joyful. They were joyful because they know that they are in Christ. And because knowing that they are in Christ, they are content. Ikaw nga ba ay kontento na kay Kristo Jesus? Mahalaga po na makita po natin at masagot natin personally yung katanungan po na yun. So ito po yung maganda na makita natin in terms of context kung bakit po sila ay pinapaalalahanan ng writer ng Hebrews na maging kontento sa kung anong meron sila. So in summary, kung atin lamang pong titignan yung ating mga naaral na from verse 1 to verse 5, paano ako mamumuhay bilang isang mananampalataya? Dahil ito po yung tuon dito. Okay? Tanong ng isang Hebrew Christian. Sabi ng writer, live a life of love, show hospitality, remember those in prison who are mistreated, honor marriage, be sexually pure, for God will judge the sexually immoral people. Do not be greedy, okay? Hindi ka dapat namumuhay para sa pera. Be content with what you have. So ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, bilang isang follower ni Jesus Christ, meron pong mga panuntunan na dapat po natin makita na ating ipanalangin na ito nga dapat ang aking pamumuhay ngayon. Dahil tayo ay hindi na namumuhay para sa ating mga sarili, kung ikaw ay tunay ng isa kay Jesus, hindi na tayo mamumuhay sa ating mga nais, kung hindi tayo ay namumuhay na para sa nagligtas sa atin, nagpalaya sa atin sa kasalanan, upang tayo ay mamuhay na ng may kalayaan na makasunod sa kalooban ng Diyos
at mamuhay na nagbibigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Balikan lamang po natin yung ating pag-aaral at ano nga ba yung ating mga naaral na in our outline. Tapusin po natin yung ating pag-aaral sa Hebrews 13:5-6. So naaral na natin a life free from the love of money. Part 2 po ngayon ng content, ng be content, the promise of God and our response. So tingnan po natin muli yung ating inaral last Sunday. Be content. Okay, last week ating binigyang oras ang ating pag-aaral kung ano nga ba yung contentment. Balikan lamang po natin yung definition na ibinigay ni Eric Raymond. Sabi ni Eric Raymond, contentment is the inward, gracious, quiet spirit that joyfully rests in God's providence. At dahil tayo ay may understanding na ngayon kung ano ang contentment, ang susunod na hakbang ay paano nga ba ma-apply sa buhay ko ang panawagan na ito sa akin ng Diyos. Be content with what you have. Ano nga ba, Brother Jay? Paano nga ba ako mamumuhay with contentment? Okay, akin lamang po susundan yung application na ibinigay ni John MacArthur sa kanyang commentary patungkol po dito. Number 1, okay, we must realize God's goodness. Gusto nyong mag-grow, okay, lumago in contentment, realize God's goodness. Kung tayo ay tunay na naniniwala na ang Diyos ay mabuti, we know na kung mabuti ang Diyos, tayo ay Kanyang iingatan, tayo ay Kanyang gagabayan. Hindi niya tayo pababayaan bilang Kanyang mga anak. So, kung ikaw ay anak ng Diyos, at ang Diyos Ama ay ang ating Ama, pababayaan ba kayo ng Diyos? Hindi, syempre. So, to be content is to have a realization, a right understanding that God is good. Kaya kapag may discontentment tayo, palagi itong laban sa karakter ng ating Panginoon. So kung may discontentment ka sa heart mo, anong sinasabi mo about the goodness of God? Na ang Diyos ay hindi good. Pero hindi, God is good and perfectly good at hindi magbabago yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans 8:28, God causes all things to work together for good to those who love God, to those who called according to His purpose. So lahat na nangyayari sa atin, ang thinking lang natin hindi maganda. Ay, Brother Jay, hindi ako natanggap sa trabaho. Hindi naman talaga maganda yun, ha? Okay. Sabihin mo, in your own understanding. But before God, that is good for you. Hindi natin alam kung ano yung reason, kung bakit hindi ka natanggap dun sa in-applyan mong isang trabaho, dahil baka may ibibigay si God ng mas maayos na trabaho sa'yo. O baka mas bibigyan ka ni God ng mas mahirap na trabaho. Para lalo ka matransform. Para lalo ka mag-humble. Kasi baka mayabang ka eh. Christian na mayabang, ay hindi ka natanggap dito, bigyan kita ng mas mahirap na trabaho para ma-conform ka kay Christ. Is that good? Yes! Kasi ang purpose is for you to grow in Christ-likeness. So, ang thinking natin palagi negative. But in reality, God is always good. So we have to be content. Kunyari, sa trabaho ka ngayon at mahirap yung sitwasyon mo dun sa trabaho, eh, binabago kasi ni God ang iyong puso para ma-conform ka kay Christ. So, is that good? Di ba? Hindi natataasan yung sweldo mo. Eh, baka tinuturuan ka ni God na matuto ka na mag-tipid. Is that good? Nakukuha nyo? Kasi pwede kung I can go on until afternoon sa lahat ng mga thinking natin na negative, pero makikita natin in the end, it is always for our good. Because God works together for good to those who love God. Ang thinking lang natin, actually alisin po natin yun eh. Ipag-pray natin yun. Kasi lahat tayo negatibo yung pag-iisip eh. Ipag-pray natin, Lord, tulungan niyo po ako na mag-isip na ikaw ay mabuti, hindi ka gagawa ng hindi mabuti para sa iyong anak. Okay? Second, we should realize, not just acknowledge, but truly realize that God is omniscient. Omniscience mean alam ng Diyos ang lahat ng bagay. So, kailangan ko maging kontento kasi Lord, alam niyo ang lahat ng bagay. Okay? Alam ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Tama ba? Ay, hindi, Brother Jay, ilang taong ko nang pinagpipray ito, hindi pa rin niya sinasagot. Hindi, alam niya kung ano yung talagang kailangan mo. Ibig sabihin, kung may pinagpipray ka at hindi ito sinasagot ng Panginoon,
Hindi mo kasi kailangan yon ngayon sa iyong buhay. At gusto ni God na maging kontento ka. Nakukuha nyo? Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ano yung mga pangangailangan na kailangan natin? Sabi nga, with food and clothing, we should be content. Yun yung sinasabi sa Bible. So, ibig sabihin, kinulang na ba kayo ng pagkain? Sobra-sobra nga yung pagkain sa labas eh. Oh. May arroz caldo na kayo, may champurado pa. May hotdog pa. Di ba? May palaman pa, may tinapay pa. Ibig sabihin ko lamang dito, itong ating titignan, alam na ni God ang lahat ng ating mga pangangailangan. Yung mga basic necessities upang tayo ay mabuhay na makapaglingkod sa Kanya at makapagbigay ng kaluwalhatian. Sabi nga sa Luke 12:30, your Father knows what you need. Okay? Alam po niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Thirdly, we should think about what we deserve. Ito ngayon yung Dito ngayon maraming mga Christian nagkakaroon ng wrong understanding sa kanilang pamumuhay. Actually, parang napag-usapan nata namin ito kagabi eh. Kasi may thinking tayo na we deserve something. Kasi naging masipag ako, kasi nag-aral ako maigi, kasi ganito ako. So I deserve something. But in reality, do we truly deserve anything? Actually, in reality, wala. Dahil sa ating pagiging makasalanan at ating pagiging rebellious kay God, ang dapat na matanggap lamang natin ay judgment, galit ng Panginoon. Minsan, yun yung nag-divide ng ating isip o minsan tayo ay nadideceive pagka pumasok na I deserve this. But in reality, we do not deserve anything at all. Sabi nga ni John MacArthur, what we want or even need is one thing, what we deserve is another. Iba po yung what we deserve. Biblically speaking, what we deserve is punishment, consequence of our sins. But out of the goodness and love and mercy of God, the Lord provides everything that we don't deserve. We don't deserve anything. Actually nga, we don't deserve to be saved. Di ba? But out of the mercy and love of God, pinadala niya ang kanyang anak para mailigtas tayo. You don't deserve to eat arroz caldo dahil sa iyong kasalanan. You don't deserve to eat yung champurado or anything dahil tayo ay makasalanan. But out of that, maganda na makita natin, nga Lord, napakabuti niyo sa akin. Kaya nga dapat magkaroon tayo ng contentment. Kung anong meron ako, Lord, this is so much because it is coming out of your mercy and grace and abundant love sa aking buhay. Okay? Malinaw po yon. Kailangan po na matutunan po natin yun at ipag-pray po natin yung katotohanan na yun. Sabi nga sa Genesis 32:10, I am unworthy of all the loving kindness and of all the faithfulness. Sinasabi po dito ni Jacob. Number 4, we should recognize God's supremacy and His sovereignty. God does not have the same plan for all of His children. Kung meron ipinagkakaloob ang Diyos sa isang taong ito, hindi ibig sabihin ipagkakaloob niya sa lahat. Okay? Iba-iba po ang treatment ng ating Panginoong Diyos sa atin kung ano po yung mabuti para sa atin. Sabi nga sa 1 Samuel 2:7, the Lord makes poor and rich. So kung ikaw, at dito yung situation mo in life, yung status mo, yun yung binigay niya. He's sovereign. Lord, inilagay niyo ako sa sitwasyon na mayaman, then tulungan niyo po ako na maging tama din yung aking pag-iisip sa richness na ibinibigay niyo, maging kontento ko. Kung ikaw ay to the point of medyo to the area of need and want, alam mo yun, may mga pangangailangan ka talaga na mabigat, inilagay ka ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun at nais ng Panginoon na maging kontento ka. Both ways, sa tingin niyo ba yung mga mayayamang kontento na? Actually, hindi. Diba, inaral natin yung unang pag-aaral dito sa Hebrews chapter 5, nung tinanong si Rockefeller, ano yung gusto mo magkaroon ng 1 million? Nung nagkaroon na siya ng 1 million, ano pa yung gusto mo? Magkaroon pa ulit ng 1 million, diba? Dollars. Malaki po yun. Alam niyo yun, yung parang wanting more, wanting more. Pero bakita natin na hindi, God is sovereign kung ano yung pinagkakaloob niya sa akin dahil napakabuti niya. He is good. He is sovereign in everything. I should be content
with what God has provided. Panglima, we should continually remind ourselves what true riches are. Ito mahalaga po na makita natin. Ano nga ba yung tunay na yaman? Okay? Siyempre, ang pananaw ng mundo, ang tunay na yaman ay kung ikaw ay maraming utang. Mayaman pala sa utang. Okay? Hindi utang. Kung ikaw ay mayaman, kung marami kang pera sa bangko, kung ikaw ay maraming ari-arian, marami kang pag-aari, yun yung thinking. Okay? Sabi ni John MacArthur, it is the worldly, including the wealthy worldly who are poor. Sa totoo lang po yun, ha? Actually, mga wealthy worldly, yung mga mayayaman na wala kay Kristo Jesus, sila yung tunay na mahirap. They are poor because they are poor in Christ. Dahil wala silang salvation. Nakakalungkot po yung kanilang sitwasyon. Kaya wag po kayo mainggit sa mga mayayaman. Lalo na kung hindi sila Christian. Okay lang yun, hayaan nyo na sila. Pag-pray nyo actually yung salvation nila. Dahil ang true treasure ay yung ating relasyon kay Jesus Christ. Siguro yung mga kabataan, inaral namin yun, yung treasure ay si Jesus Christ. More than anything. At mahalaga na makita natin, ang sinabi nga sa Colossians chapter 3:2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Isipin natin yung riches natin na meron tayo kay Kristo Jesus. Na meron tayong eternal life, na meron tayo na, alam mo yun, great and very great promises na ating matatanggap sa ating Panginoong Diyos pag atin ang kasama ang ating Panginoong Jesus. So panglima, we should continually remind ourselves of what true riches are. Hindi po ito worldly thinking. Spiritually, dapat po yung ating maging thinking dito na kay Kristo, tunay na siya po ay sapat sa atin. Excuse me lamang po. Pang-anim at panghuli, contentment comes from communion with God. The more po na tayo ay nakafocus, lumalago sa ating relasyon kay Kristo Jesus, lumalago sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, magiging tama po yung perspective natin sa bawat araw. Ang problem po, kung bakit po tayo nadidiscontent sa ating buhay, ay dahil nalalayo na po yung ating pag-iisip sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang po yun. Ibig sabihin, pag naging discontent ka na, automatically teka lang, nawawala na yung aking focus kay God. Nakatingin na ulit ako sa mundo at hindi na ako nakatingin sa aking relasyon sa aking Panginoong Diyos. But the more you are near to God, the more na magkakaroon po talaga kayo ng contentment. So aking dalangin dito po sa anim na ito, sa mga katotohanan na ating tinignan, mga aplikasyon na ito ay tunay na maging buhay sa ating mga puso. Hindi siya parang idea lamang. Okay? Contentment comes from communion with God. Contentment comes from continually reminding ourselves with what true riches are. Contentment is a recognition of God's sovereignty. Contentment should think about what we deserve. Contentment should give us a realization that God is omniscient. And contentment is a realization of God's goodness. Nawa maging totoo po yun sa atin at isabuhay po natin, ipaalala natin yung mga katotohanan ito. Hindi ko sinasabing madali na maging content. Madali ba? Mamaya-maya lang, actually, discontent na kayo. Di ba? Mamaya-maya, pag inaabot na ako ng 3 oras na nagtuturo dito, discontent na kayo. Sobra to si Brother Jay. Ganun po yung puso natin. Palagi siyang lumalayo. Pero ipag-pray po natin. Sabi ko nga yung contentment, hindi po siya madali, pero pwede natin siyang matutunan. Natututunan natin yung contentment sa experiences. At alam niyo sa inyong mga puso kung kayo ay discontent. So inaalaw ni God yung situation na yon na kayo ay matuto by experience to be content. So ipag-pray niyo yun, Lord, tinuturuan niyo ako na maging kontento. Parang ako, actually, ako marami akong experience na ganyan dahil discontent din ako in a lot of situations din. Nung meron kaming kinuha na hotel ni Del nung may pinuntahan kami sa US, actually talaga yung room hindi talaga maganda.
Grabe, sobra. Pagpasok mo pa lang, iba na yung amoy, damp yung area. Alam mo, pag nagpaa ako, tapa ko sa sahig, ano ba yun, yung damp? Tapos pagtingin ko sa paa ko, pag angat ko, ang dumi. Sabi ko, nilinis kaya to? Tapos yung paghiga ko sa bed, hindi siya maganda. Medyo may matitigas-tigas na part-part. So sabi ko, Lord. Tapos pagpasok ko pa sa CR, oh no, Lord! Ang unang-una ko naging prayer talaga, Lord, help me, Lord God, to be content. Kasi talaga ang unang-una kong iniisip, sabi ko, Han, hayaan mo na lahat ng binayad natin dito, maghanap na tayo ng iba. Pero hindi, sabi ko sa sarili ko, hindi, Lord, tinuturuan niyo ko na maging kontento. Nag-stay talaga kami doon for, hindi ko alam kung 3 nights yata o 4 nights yata kami doon. Talagang nagtiis ako talaga, nagpray ako na nagpray. Every time nung mag-CR ako, nagpipray, Lord, contentment, Lord God, contentment. Tapos bago ako matulog, paghiga ko sa kama, Lord, patulugin niyo po ako ng may contentment sa aking puso. Totoo po yun. Talagang I was really praying for contentment. Kasi di ba, kayo kapag nasa sitwasyon na mahirap, ano yung naisip nyo kagad? Maghanap ng sitwasyon na mas maganda. Pero hindi minsan may pagkakataon na tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na tanggapin natin yung sitwasyon dahil hayaan natin na ang Diyos ay kumilos sa atin na tanggapin natin yun. And then, yung last day talagang nagpupuri ako sa Panginoon. Lord, mag-check out na kami. Thank you, Lord God, for sustaining me for 4 days na nandito po kami. Nakatulog pa rin po ako ng maayos. Actually, masama pa actually yung pakiramdam ko nung nag-start kami doon, kaya naghahanap ako talaga ng parang, maayos na sitwasyon sana. Kasi para meron akong flu at that time. Pero after nung umalis kami sa lugar na yun, gumaling pa ako. Alam mo yun, yung parang naging okay pa rin naman ang lahat. So we can learn contentment. Kasi in reality po, you have to see this. Maraming sitwasyon hindi kayo talaga magiging kontento. Maraming sitwasyon. Hindi po siya yung tamang inaral natin ngayon, ay, okay, i-apply ko ito, magiging kontento na ako. Hindi, ang dami yung pagsubok na pagdaraanan. Kung may asawa kayo, hindi kayo magiging kontento sa asawa ninyo. Kung meron kayong anak, hindi kayo magiging kontento sa anak ninyo. Bakit ganito yung anak ko? Bakit ganito yung asawa ko? Pupunta kayo somewhere, bakit ganito? Alam mo yun? Maraming sitwasyon, but I pray, ipag-pray kagad natin. Lord, may sitwasyon po, tinuturuan niyo ako maging kontento, tulungan niyo ako na maging kontento for the glory of God. Okay? Through experience and through learning. Okay? Inaaral natin yung contentment ngayon, kaya dapat matuto po tayo. Tandaan po natin ang lahat ng ating mga inaaral. As we continue, natapos na po tayo with the topic of contentment, ating pong tignan yung susunod na part, the promise of God. Sabi po doon, keep your life free from the love of money and be content with what you have, for He has said, ito na ngayon, may promise na si God, I will never leave you nor forsake you. Siguro ito yung isang passage na madalas na ating naisip kapag tayo ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Ilang beses nyo na pinaalala ito sa inyong sarili? Ilang beses nyo na itong ipinayo sa mga tao na nakausap ninyo na anxious, na may problema, na may mahirap na sitwasyon? Okay? Kapag nag-aalala o natatakot ang isang kapatiran, ating pinapaalalahanan siya kagad ng passage na ito. 'Di ba? May promise ang Diyos na I will never leave you nor forsake you. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa o mag-alala. Ating titignan ngayon yung context ng pagkakagamit ng passage na ito ng writer ng Hebrews. Kasi madaling sabihin, pero maganda na maunawaan natin, saan ba nanggagaling yung writer ng Hebrews nung kanyang sinabi ito? Una, yung context. Yung context is persecution, suffering, struggling in living their lives as followers of Christ. Situation ng mga Hebrew Christians at that time. Isang context po yun. Pangalawang context is for them not to be greedy. Do not live your life as if it is dependent on money. Para kasi ang pamumuhay, huwag kang mag-isip na ang buhay mo nakapaikot lamang sa pera at ikaw ay nagdedepende na sa pera para sa iyong pamumuhay. Kasi kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na, siya ang bahala sa ating lahat. Okay? Pangatlong context, be content with what you have. It points to their everyday needs. May mga pangangailangan kayo, maging kontento ka kung anong meron ka na. At ngayon, dahil Old Testament scholar po yung writer,
Kukuha siya ngayon ng example sa Old Testament para ma-encourage yung mga Hebrew Christians na dumadaan sa persecution, na may temptation to be greedy, and at the same time, nag-aalala sila sa kanilang everyday needs. Dahil mga Hudyo, ang kanyang sinulatan, alam nila actually yung Old Testament. So anong passage in the Old Testament ang pumasok sa isip ng writer at that time? Marami pong passages na lumabas po dito at makikita po natin ito sa 3 passages in the Old Testament. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, sabi po dito, "Be strong and courageous, do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or..." Okay. Deuteronomy 31 verse 8, inulit po ito. "It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed." And then in Joshua chapter 1 verse 5, sabi din po dito, "No man shall be able to stand before you all the days of your life, just as I was with Moses, so I will be with you." Anong sabi? "I will not leave you or forsake you." So 3 times in the Old Testament, paulit-ulit po itong pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin precisely masasabi kung alin dito yung main passage, maaring Deuteronomy o Joshua. Pero isa lamang po kung ating titignan yung background ng Deuteronomy at ng Joshua. Ano yung background ng Deuteronomy at ng Joshua nung sinabi ito? Sila ay haharap sa isang conquest o pagsasakop sa lupain na ipinangako ng Diyos para sa kanila. So ibig sabihin, papasok sila sa gera. Kasi may pangako ang Panginoon, kailangan nilang matanggap yung pangako na yun through war. Madali ba ang kakaharapin nila na sitwasyon? Alam mo yon? For 40 years, nag-ikot-ikot kayo sa desert, and then andyan na yung promise ni God, tapos ang sabi ni God, sakupin nyo na ngayon lahat ng ipinangako ko sa inyong lupa. Wala silang alam kung hindi umikot sa desert. Hindi sila mga man of war. Kaya nga sabi kay Moses, huwag mo silang dalhin dito sa lugar na ito, dahil pag dinala mo dyan, gera kagad. At hindi sila sanay dahil sila ay mga slave sa Egypt. Dito mo sila dalhin para hindi muna sila maggigera dahil ayusin muna sila ng ating Panginoon. Kaya actually, magtagal pa sila, dahil tagal sila doon, dahil sa kanilang kasalanan, pero hinahanda sila ng ating Panginoon. Pupunta sila sa isang lugar, ito yung konteksto, at ikaw ay makikipagdigmaan. Iyong sasakupin, papatayin ng mga tao nakakalaban sa iyo. Madali ba yun? Dati hindi ka killer, ngayon killer ka na. Okay? In truth, nakakatakot ang bagay na ito. Mahirap actually isipin na ito ang iyong gagawin. Siyempre kung ako ay Israelita at that time, ako ay isang Hudyo, okay, sakupin mo itong bayan na ito, patayin mo lahat. As in lahat lahat ng mga hayop, pati mga bata, pati mga babae and everyone. Wala kang palalagpasin. Teka lang, mga man of war to mga to. Siyempre, matatakot sila. Okay? Pero para ma-picture po natin ito, in context, tignan po natin yung Deuteronomy at basahin po from verse 1 to verse 8 para makita lamang po natin kung bakit ito sinabi ng Panginoon itong pangakong ito. So verse 1 sabi dito, "So Moses continued to speak these words to all Israel. And he said to them, I am 120 years old today. I am no longer able to go out and come in. The Lord has said to me, you shall not go over this Jordan." Okay? Matanda na si Moses. Nagbibigay na siya ng habilin sa kanila. Hindi nyo na ako makakasama. Siyempre, yung mga ang buong bayan ng Israel, saan sila nakadepende? Kay Moses. Dahil alam nila na si Moses ay kasama ang Diyos. Okay? Then verse 3, sabi dito, "The Lord your God Himself will go over before you." Ayun yung pangako na. Huwag kayong matatakot na hindi nyo na ako makakasama because God Himself will go over before you. He will destroy these nations before you so that you shall dispossess them, and Joshua will go over at your head as the Lord has spoken. So may pangako ang Panginoon, siya ang gagawa ng lahat. Meron kayong bagong leader. Sino yung bagong leader nila? Si Joshua. And the Lord, verse 4, sabi nga, "And the Lord will do to them as He did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, and to their land when He destroyed them." So may example na sila.
Kung ano yung ginawa nyo dito sa mga haring ito, sa bayan na ito, ganun ang gagawin ninyo. And then verse 5, sabi dito, and the Lord will give them over to you, and you shall do to them according to the whole commandment that I have commanded you. Ibibigay ko sila, pero kailangan mong gawin yung commandment na ito. Sundin nyo ako. Sakupin nyo ang lahat ng ipinangako kong lupa para sa inyo. Then verse 6, ito yung kanyang pangako. Sa inyong pagsunod sa commandment na ito yung dapat na laman ng inyong mga puso. Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. Ibig sabihin, kasama mo siya. May gera man, kakalabanin nyo man yung mga tao na mas magagaling sa inyo in terms of war, kasama nyo ako. He will not leave you or forsake you. Comforting po ba yon? Siyempre, no? Ang dami ng sinabi ng Panginoon na ito, wala si Moses, may Joshua. Kung paano nyo tatalo yung mga bayan dati, ganito din yung gagawin nyo sa kanila. If you will obey my commandments and if you will trust me. Then verse 7, sabi dito, then Moses summoned Joshua and said to him, in the sight of all Israel, so dito na pinapasa na ni Moses kay Joshua, be strong and courageous, for you shall go with these people into the land that the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall put them in possession of it. It is the Lord who goes before you. Paulit-ulit, ano? It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. So ito po yung context. War. Kasama nyo ang Panginoon. Ano yung mas mahirap? Everyday needs o war? Minsan tayo, nag-aalala tayo eh. Ay, wala na akong kakanin. Diba? Nag-aalala na tayo sa kung anong kakainin natin o kung ano man yung mga bagay na ating pinag-aalalahanan sa buhay natin ngayon. Pero may pangako at pag-uutos ng Diyos na kanilang dapat na gawin kahit ito man ay mahirap. Mahirap man, pero kasama itong pangako ng Diyos, sa lahat ng ito, sasamahan ka ng Diyos. Kung hindi pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Israel nung panahon na iyon, sa inyong kalagayan ngayon, hindi din kayo pababayaan ng ating Panginoon. The same. Kung ano si God in the Old Testament, ganito pa rin si God hanggang ngayon. Kanyang pupunan ang lahat ng inyong pangangailangan sa buhay. In context, sa Israel, sa Deuteronomy, sakupin ninyo ang bayan na ito, hindi ko na isa-isahin yung bayan na yun, dahil ang dami po nila talagang sinakop. Ito ang sitwasyon ninyo. Tandaan, kasama ninyo ang Diyos. In context naman, doon sa time nung writer ng Hebrews na sinulatan niya yung mga Hebrew Christians, ipe-persecute kayo ng mga taong laban kay Jesus, ano yung pangako? Kasama ninyo ang Diyos. Papaalisin kayo sa inyong tirahan, ano yung pangako? Kasama ninyo ang Diyos. Kukunin ang inyong mga ari-arian, anong pangako? Kasama ninyo ang Diyos. Tatanggalin kayo sa inyong pinagkatrabahuhan, kasama ninyo ang Diyos. Hindi na kayo kikita katulad noon at mawawalan kayo ng pera dahil sa persecution. Ano yung pangako? Kasama ninyo ang Diyos. Kaya na, do not live for money and be content with what you have dahil ang mahalaga sa sitwasyon na ito, kasama ninyo ang Diyos at hindi kayo pababayaan. Nakukuha niyo yun? Mahalaga po na makita natin yung ating sitwasyon na hindi talaga tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasi kung manggagaling tayo from the Old Testament perspective na napakahirap, yung sitwasyon niya ba ngayon mahirap? Alam niyo ba ang buhay ng war? Napapanood niyo? Actually, maganda manood po kayo ng mga war movies, lalo na yung mga documentaries, para makita ninyo kung minsan yung iba akala nila ang ganda ng war eh. Actually, napakahirap po ng war. Kaya ipag-pray ninyo, wag po tayong girahin ng China. Kasi wala tayong laban doon. Mahirap po ang war. Mawawala ang lahat. Lahat ng negosyo, lahat ng pagkain, lahat, everything. Lahat ng supplies. Mahirap po. Pero sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, sa ating sitwasyon, naging Christian kayo, may persecution, ay, puro reklamo na.
Hindi po dapat tayo ganon mag-respond. Ang sabi ni God, trust Him, be content, kasama ko kayo. So dapat tayo po ay may comfort. Nakukuha ninyo ang panawagan dito sa mga Hebrew Christians? Mahalaga po na makita natin ito. Ito din ang panawagan sa ating lahat ngayon. Dahil tayo ay puno ng pangamba. Tama ba? Marami po tayong pinag-aalala. Masyado tayong worry. Minsan parang ang feeling natin, end of the world na natin. Pero in reality, in comparison, balikan niyo yung Old Testament kung saan sinabi to ni God. War. Pero sila, sumunod lamang at ibinigay ng Panginoon ang pangako ng Diyos. Ano nangyayari kapag hindi sila sumunod doon sa pangako ng Diyos? Di ba? Natalo sila sa gera. Ano nangyari, di ba? Punong-puno sila ng kalungkutan. So your life should be a life of obedience. Mahirap, pero mag-obey ka. Huwag kang mag-fast forward o huwag mong gawing microwave oven yung iyong sitwasyon na mapabalis ka, na mawala ka doon sa sitwasyon na mahirap. Kung hindi mag-obey ka, mag-trust ka dahil kasama mo naman ang ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, may pangako ako, nagawa ko na ito noon at ito din ang aking gagawin ngayon dahil ako ay iyong kasama. I do hope inyong makita yung comfort po, faithfulness and love ng ating Diyos sa ating lahat. Huwag kayong mag-alala dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Nakawin man ang lahat ng ari-arian natin, mawalan man tayo. Praise God, may church tayo. Pwede kayo dito matulog. Sama niyo si Manang. Di ba, alam mo, sa tingin niyo ba, mapapabayaan kayo ng ating mga kapatiran kung kayo ay kunyari daw, wala na kayong natitirhan? Gagawa tayo ng paraan dahil bilang mga anak ng Diyos, magtutulong-tulong po tayo. Ibibigay ni Sister Diana yung kanyang bahay. Actually, ganun po yung ginagawa in the New Testament. Para sila, lahat ng mga may pangangailangan, dahil under persecution sila, nung ginawa actually ng mga Christians in the New Testament, binenta nila ang lahat ng kanila ari-arian para i-distribute ito sa mga nangangailangan. Bakit? Kasi under persecution sila. Maraming mga nanakawan ng kanilang ari-arian, maraming mga nawalan ng trabaho, marami sa kanila na walang makain. Ang ginawa ng mga mananampalataya, nagtulong. Hindi ko sinasabing ibenta ninyo yung inyong ari-arian. Pero if you have something, then as a church, doon natin makikita yung love ng bawat isa na tayo ay magtutulong. Di ba? Kung kunyari daw wala kang makain, tutulungan po namin kayo. Huwag ho kayong tahimik lamang at pagdating nyo dito, hinimatay na. Di ba? Dahil sa walang makain. Hindi ho kayo, ganun po actually gusto ko ma-picture lang ninyo. Why? Because God is with us and through the brethren, through the people here in the church, the Lord will move to help you and provide for your needs. Kaya hindi natin dapat mag-alala eh. Kailangan natin magsabi at humingi ng tulong at maging tapat. Accountability. Kaya huwag kayong mag-alala, kasama po ninyo ang ating Panginoong Diyos. At kung kasama ninyo ang Diyos, ibig sabihin bahagi po dito ang buong church dahil lahat tayo ay isa na kay Kristo Jesus. Lastly, our response. Sabi nga, we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Okay? Dahil hindi na tayo iiwan o pababayaan ng ating Diyos, ang sabi ng writer na dapat nating maging tugon is with confidence. Okay? Dapat confident na tayo. Yung Greek word po ng confidence, meaning, sabi po, to have confidence and firmness of purpose in the face of danger or testing. So, firm ka, confident ka in the face of danger or testing. In bidag, yung po ay sa Lunida, yung sa bidag po, sabi nga, to have certainty in a matter. So, be confident in times of suffering or danger. Be certain sa pangako at katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang confidence natin ay hindi nakabase sa ating sarili, kundi sa ating Diyos. May mahirap na sitwasyon, may persecution, may suffering, I will face it with confidence dahil alam ko na ang aking Diyos ay mabuti. Be confident to say, sabi nga, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Ito'y comfort po para sa ating lahat. Ang Diyos daw ay ating
Helper. Katulong natin siya sa lahat ng sitwasyon. Alam nyo ba, nakatulong nyo ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon? Kaya nga minsan yung worry talagang nakakahiya. Minsan ang thinking natin yung worry lang yan. Normal naman yan lahat. Actually, napakalaking kasalanan po ang worry. Yung pagiging anxious. Kasi parang sinasabi mo kay God, may pangako na nga I will never leave you nor forsake you. Hindi nga pinabayaan yung mga Israelita. At the same time, sinabi pa dito, the Lord is my helper. Di ba? Tutulungan ka ng Panginoon. Parang sinasabi mo, Lord, mas masarap mag-worry. Like, diba, yung ibang tao talaga gustong-gusto nila, nag-worry sila. Ang dami mo nang sinabi na passages in Scripture, hindi, mas masarap, Brother Jay, mag-worry. Pero totoo, actually, tatawa-tawa tayo, no? Pero lahat tayo ganon. Wala pong exempted sa atin. Kasi sometimes, we put ourselves in the situation na, okay, mag-isip in muna ako dito sa worry ko. Rather than going gagad kay God, hindi, Lord, mali po ito, kasalanan ito, at ito ay malaking kasalanan laban sa iyo. Saan kinuha ng writer, yung sinabi niyang ito? Kinuha niya ito sa Psalm 118 verse 6. Sabi doon, the Lord is on my side. Ganda, no? The Lord is on my side. Kasama ko ang Diyos. So, bumabalik ulit tayo doon. I will not fear. Hindi ako matatakot. Ano man ang sitwasyon ko, what can man do to me? So, yung context po ng Psalm 118, ang psalmist at that time ay surrounded ng kanyang mga kaaway upang siya ay patayin. Nandun na ba kayo sa sitwasyon na yon? Wala pa, di ba? Ang problema nyo lang, makakain, problema nyo ganito, problema nyo ganyan. Nandun na ba kayo sa sitwasyon na kayo ay may mga tao, kaaway, at gusto kayong patayin? Tapos worry kayo ng worry. Wala pa tayo. Ako nga, habang inaaral ko to, nga Lord, wala pa naman mga tao na gustong pumatay sa akin. Alam mo, lalabas ako kunyari dyan sa church, may nag-aantay pala sa akin sa labas at gusto kong, saksakin. Di ba parang nakaka-worry yun? Di ba parang siguro, tatawagin ko na kayo dyan. Tutulungan nyo ako, paglabas ko, tignan nyo muna. Pero hindi, actually, yun yung situation actually nung psalmist, nung sinulat niya yung Psalm 118. At dito, sa Psalm 118, ay ang pagpapakita niya ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Na kahit anuman ito, ang kanyang sitwasyon, kanyang hinahayag, na tunay na mapagkakatiwalaan ang Diyos. Statement niya ito The Lord is on my side, I will not fear what can man do to me. Ito tao na to ang pinag-uusapan dito, sitwasyon with a person na gustong pumatay sa kanya. Pero I will not fear. Sinasabi dito ng writer. Mapagkakatiwalaan ko ang Diyos. Hindi siya matatakot sa pagbabanta ng kaaway dahil ang Diyos ang kanyang tagapagtanggol. Hindi siya matatakot at kanyang haharapin ang lahat dahil kasama niya ang Diyos dahil ang Diyos ay kanyang kublihan. He's my refuge. So yung assurance natin na hindi tayo ngayon, mangangamba o matatakot dahil hindi sa sitwasyon, dahil mahirap man yung sitwasyon, ang nais ng Diyos tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. At ito yung paalala ng writer sa Hebrew Christians. May mga taong kakalaban sa inyo, aagawin ang inyong ari-arian, ipe-persecute kayo, tatakutin kayo, at katulad ng psalmist, kayo ay maging matatag kay Jesus. Yun yung message dito. Maging matibay ang inyong pananampalataya dahil walang magagawa ang tao laban sa ating Diyos na siyang sovereign at makapangyarihan. Wala silang magagawa. Because everyone is still under the sovereign control of God. Ikaw nga ba ay kaisa ng psalmist? May pagsubok man, may mga tao man na kumakalaban sa iyo, sa iyong pananampalataya, ikaw ba ay magiging matatag o mapanghihinaan ng loob? You have to think about it. Dahil alam natin na ang ating kasama, ang ating Panginoong Diyos, na hindi niya tayo iiwan. Tayo din dahil kay Kristo Jesus ay makakatayo with confidence. Nakasama ko ang Diyos. Ako'y kanyang tutulungan sa aking sitwasyon. Hindi ako matatakot sa tao dahil kasama ko ang Diyos at dahil ako ay isa na kay Jesus. Tandaan po natin yung pangakong yun dahil malaking
alam mo yun, blessing po na maunawaan po natin ito. Hebrews 13:5-6, keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. For we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Ang katotohanan na ito ay magiging totoo sa atin dahil lamang kay Jesus. Apart from Christ, you will always love money. You need Christ. Hindi ibig sabihin kung Christian ka na ay hindi ka na magiging greedy. But by God's grace, being in Christ, the Lord will help you to turn away from that sin. Apart from Christ, you will always be discontent. You need Christ to be content. But that is also a process by grace of God in your life. If you are in Christ, and if you will truly follow Him and obey Him by grace, He will enable you to grow in contentment. Apart from Christ, you will always have fear. Fear of man, fear of many things in your life. You need Christ. For in Him comes great promises of protection and grace. In Christ, we have assurance because in Christ, we have everything pertaining to life and godliness. So if you are not yet in Christ, I tell you, you are missing a lot. Ang dami pong nawawala sa inyo kung hanggang ngayon, wala pa rin kayo kay Kristo Jesus. Matatakot kayo sa maraming sitwasyon, wala kayong magiging contentment, magiging greedy kayo sa inyong buhay. Kaya kailangan nyo si Kristo Jesus. Be reminded, if you are not yet in Christ, you are missing a lot. You will remain in your sins. You will remain hopeless in life. So come to Christ. Believe in Him. Be saved in His name. Repent of your sins and humble yourself before God. Ask for His mercy and grace to help you to truly come to faith and be saved in His name. Because in Christ, we truly have everything. Alam niyo ba yon that we have everything in Christ? Let me end in reading to you a song patungkol kay Jesus na siyang tunay na sapat sa atin. Inyong tanungin ang inyong sarili, si Kristo nga ba ay tunay na sapat sa inyo? Dahil kay Jesus tayo ay tunay na magkakaroon at paglago sa contentment. Basahin ko lamang. Plano kong kantahin siya, pero hindi na lamang po. Okay? Basahin ko na lamang. Sabi ko na nga ba, yan ang magiging reaction ninyo. Si Kristo ay sapat sa akin. Alam niyo yung song na ito? Alam niyo yung song na ito? Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ng dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok, mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya, kaya't ako'y wala nang pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan, pag-ihip ng hangin at buhos ng ulan, ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan pupunan niya ng husto at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya, kaya't ako'y wala nang pangamba. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong pagpapaalala sa amin. Lord, help us not to be greedy. Help us not to depend on money sa aming buhay. Kung hindi, Lord, may we all be reminded that in Christ, we have everything. So help us live a life, Lord God, na tunay po na si Kristo ay sapat na. Tulungan niyo po kaming maging kontento. At yung contentment na ito sa aming pag-aaral, aming nakita na ang contentment ay nag-uugat lamang sa aming relasyon kay Kristo Jesus. At ipaalala niyo po ito sa amin na tunay na kung kami ay mananampalataya na, kami po ay na kay Kristo Jesus na. At lahat ng inyong pangako ay totoo
at inyong gagawin sa inyong mga anak. Lord, we pray na patuloy niyo po kaming tutulungan na in every situation, mahirap man ito, kami, Panginoon Ama, ay humarap ng may tunay na may matatag na pananampalataya sa iyo. May pagkilala na kayo ay tunay na aming kasama sa lahat ng sitwasyon. May confidence, Panginoon Ama, na kami ay tatayo, na tunay na kayo ay amin na, at tunay na kami ay inyong mga anak, at tunay din, Panginoon Ama, na hindi po kami mangangamba sa lahat ng pagkakataon. Turuan niyo po kami na lumago sa mga katotohanan ito dahil alam po namin na may maraming pagsubok pa kaming kakaharapin. And every situation, in every suffering, in every testing, O God, help us to be reminded that truly you are with us. And that truly, Lord God, hindi po kami dapat mangamba dahil kami ay na kay Kristo Jesus na. Salamat, Panginoon Ama, muli sa umagang ito sa inyong salita na tunay na nagbibigay pag-asa, nagbibigay, Panginoon Ama, ng kagalakan, nagbibigay, O Diyos, ng comfort sa aming mga puso. Salamat, Panginoon Ama. At aming dalangin ang inyo pong patnubay sa bawat isa. Kayo po ang maggabay sa kanilang lahat sa mga darating pong araw. Amin din pong itinataas si Sister Rosie, Panginoon Ama. She will be undergoing an operation, Lord God, later this afternoon. We pray, Lord, for your presence. We pray, Lord God, for your hand na kayo po ang siyang kumilos sa surgeon, Lord God, na mag-ooperate sa kanya, na maging successful po ito, na sa lahat ng mga oras, patuloy lamang po sila na magtiwala sa iyo. Dahil kayo ay Diyos na tapat at napakabuti, Panginoon Ama. Bless Sister Rosie, bless Brother Rainier, kanyang family, maging sa mga kapatiran, Panginoon Ama, na kanilang makakasama at mangangalaga sa kanila. We pray that you will continue to guide them. And may we as a church continue to pray together, Lord God, sa kanya pong sitwasyon na maging isa po kami kay Sister Rosie sa mga oras po na ito. So thank you because we know that you are a faithful and loving God na hindi niyo po siya pababayaan. Dahil ito po ay ang inyong perpektong karakter at inyo pong ipinangako ang lahat ng ito dahil kayo po ay tapat. So Lord, we entrust to you, Lord God, everything. We pray for your blessing. Once again, we pray for the youth sa aming youth fellowship after this. Kayo po ang manguna sa aming lahat. May you be glorified, Lord God, in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen.